Magandang araw po sa lahat ng aking manonood and welcome po sa ating Bible sharing. Dito po sa Book of Romans. Last time, napag-usapan natin yung Romans 1:23 verse 24 kung paano ang tao dahil sa patuloy na pagtanggi sa Diyos ay binigay niya sa kanila yung mga makasalanang hangarin ng puso. Ngayon po, tuloy tayo sa verses 26 to 27. Medyo mabigat po ito, pero napakahalaga at kailangan nating maintindihan ng malinaw. Yes, Romans 1 verses 26 to 27, NLT version po ito. That is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turned against the natural way to have sex and instead indulged in sex with each other. And the men, instead of having normal sexual relations with women, burned with lust for each other. Men did shameful things with other men, and as a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserved. Po. Napakabigat po ng itong ng verses na ito and eye-opening po ito. Mga mahal kong manonood, mga kapatid, mananampalataya man o hindi mananampalataya, paulit-ulit nating nakikita yung phrase na God abandoned them. Hindi ibig sabihin na iniwan na sila ng Diyos dahil ayaw na niya sa kanila, kundi dahil pinili nilang talikuran siya. Kaya hinayaan niya silang sundan ang gusto ng laman nila. Pinabayaan na nila na sila ni Lord na sundin kung ano yung mga gusto nila sa sarili nila. Ito ang nakakatakot sa kasalanan. Minsan, ang judgment ng Diyos ay hindi lang yung parusa. Hindi lang po parusa, kundi yung pagpapabaya, kundi yung pagpayag na ng Panginoon na gawin natin ang gusto natin kahit pa ikapahamak natin. Kasi matigas ang ulo eh. Sabi dito sa verses na ito, shameful desires. Hindi lang po ito tungkol sa kultura o tradisyon, kundi dahil lumalabag ito sa disenyo ng Diyos mula pa sa simula. Lalaki at babae nagkakaisa ayon sa kanyang plano. Kapag tinalikuran natin ang Creator, ang Panginoon, nade-distort lahat, even relationships and sexuality. Mapapansin niyo po yung wording, burned with lust. Kapag wala si Lord sa puso, nagiging alipin tayo ng sariling pagnanasa. Hindi ito nagdadala ng tunay na pagmamahal, kundi ng pagkasira sa katawan, sa isip, at sa ating kaluluwa. At sabi pa dito, they suffered within themselves the penalty. Pinapaliwanag ko lang po yung mga words doon sa verses. Hindi lang ito future judgment, kundi present na consequences. Kasalukuyang mga consequences. Which are brokenness, emptiness, guilt, minsan pati physical or emotional pain. Kasi mga kapatid, ang kasalanan ay laging sumisira, naninira. Sin always destroys. Kapag lumalayo tayo sa design ng Panginoon, sa design ng Diyos, nagbabayad tayo ng sarili nating puso at kaligayahan. Ganun po yun. Yung kasalanan matindi ang nagagawa sa atin. Yung consequences sa buhay natin. Tayo ang nagbabayad.
Ngayon, baka isipin ng iba, bakit parang sinisingle out lang yung ganitong kasalanan? Pero tandaan po natin, si Paul dito ay hindi lang tungkol sa isang group. Kasi si Paul yung author ng book na ito, ng Romans. Ang point niya dito ay kapag tinalikuran natin si God, lahat tayo mapupunta sa iba't ibang klase ng pagkasira. Pwedeng sexual immorality, pwedeng greed, pwedeng pride, pwedeng idolatry. Yun po yun. Kaya huwag tayo magmamataas o magmataas at huwag ding manlait. Kasi sabi nga sa Romans 3 verse 23, "For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard." And good news po, good news. Romans 3:24. Okay po. It says here, "Yet God in His grace freely makes us right in His sight through Christ Jesus." Mga kapatid, mga manunood, mahal kong mga manunood, yes, the truth hits hard. Pero lagi nating tatandaan, ang salita ng Diyos, kahit masakit pakinggan, ay puno ng pagmamahal. He doesn't expose sin to condemn us, but to call us back to freedom and real love in Christ. Ganun po yun. Mapagmahal ang Panginoon ay mapagpatawad. Tandaan natin, hindi ito tungkol, again, hindi po ito tungkol sa pag-judge sa iba, kundi tungkol po ito sa pag-check ng ating sariling puso. Ang sarili nating kahinaan, at mas lalo nating marirealize na kailangan natin ng tagapagligtas. Kung na-bless kayo sa sharing na ito, please like, share, at mag-comment ng insights nyo. Kung ano ang natutunan nyo, anong masasabi nyo sa ibaba. Ano po. At subscribe ka na rin. God bless you and always remember, ang tunay na kalayaan at pagmamahal ay matatagpuan lang kay Kristo. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig and God bless you.